Noong 2019, pagkatapos magtrabaho sa bayan, naglakad ako pauwi sa madilim na daanan patungo sa aming baryo sa Duiña sa Iloilo. Habang bitbit ang maliit na flashlight ko, tahimik ng paligid maliban sa mahinang huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon sa hangin na malamig kahit tag-init noon. Bigla akong napansin na may tumutunog na mga yabag sa likod ko. Parang paa ng aso na babagal na sumusunod sa bawat hakbang ko. Niningnan ko sa likod gamit ang flashlight. Nakita ko ang isang itim na aso na payat, matangkad, at nakatitig sa akin ng walang ingay. Hindi ito tumigil. Patuloy lang na sumusunod sa layong 5 metro. Parang sinubaybayan ako habang papalapit ako sa madamong parte ng daanan. Naisip ko na baka aso lang ng kapitbahay na naligaw. Kaya binilisan ko ang lakad. Pero nananatili pa rin itong nakasunod ng walang humpay. Narinig ko ang mahinang ungol nito. Hindi parang normal na aso. Parang may halong hininga ng tao. Pinipigilan ng galit. Pagdating sa liko ng daan, malapit sa puno ng mangga, bigla ito'y tumigil. Nagsimulang magbago ang anyo sa harap ng aking mga mata. Ang paa nito na dating normal na aso, unti-unting lumiko pabalik. Baliktad na parang tuhod ng tao, pero baliktad ang direksyon. Lumaki ang katawan nito, nagiba ang balahibo sa balat na parang matandang lalaki na may kulubot, naputlang kulay na may mansa ng dugo. Nagmukha itong matandang lalaki na payat. Kubad ang itaas na bahagi. May mahabang buhok na itim at naputla ang mukha na may matatalim na ngipin. Ang mga paa niya ay baliktad talaga, nakaharap sa likod. Kaya parang naglalakad siya ng paorong papunta pa rin sa direksyon ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. Mata niya ay pula at nagniningning sa ilalim ng buwan na parang nagugutom na hayop na handa ng sumalakay. Natakot ako ng husto. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa aming bahay na nasa dulo ng daan. Halos mawala ang hininga ko sa takot. Narinig ko ang mabilis na yabag niya sa likod. Parang hindi na aso, kundi isang bagay na mas mabilis at mas malakas kaysa sa tao. Habang tumatakbo, narinig ko ang kanyang tawa na mababa, garalgal. Parang matandang lalaking natatawa sa kanyang hinahabol na biktima. Halos malapit na ako sa bahay nang madapa ako sa isang bato sa daan. Natumba ako at nawala ang flashlight ko sa damuhan. Tingin ko sa likod. Nakita ko siyang papalapit na. Ang baliktad na paa niya ay lumalabas sa dilim na parang mga galamay ng demonyo. Sumigaw ako ng malakas para tawagin ang pamilya ko. Pero walang sumasagot dahil siguro mahimbing na ang tulog nila sa oras na iyon. Bigla siyang tumigil mga 3 metro mula sa akin. Inamoy-amoy ang hangin na parang sinusubukan. Pagkatapos, bumalik siya sa anyo ng aso ng dahan-dahan. Pero ang mga mata pa rin ay pula at nakatitig sa akin nang may pangako ng balik. Tumakbo ulit ako. Ngayon ay nasa harap na ng bahay namin at halos mabali ang buto ko sa sobrang takot at bilis ng takbo. Pagpasok ko sa loob, sinara ko agad ang pinto at nilagyan ng cross at bawang ang mga pintuan gaya ng tinuro ng lola ko noon. Kinabukasan, sinabi ko sa mga kapitbahay ang nangyari at sabi nila, yan ang aswang na matagal nang naninirahan dito sa Duiñas. May nagsabi na iyon daw ang anyo ng isang matandang lalaki na kilala sa baryo
na laging nawawala at tuwing gabi. May amoy na dugo. Mula noon, hindi na ako naglakad mag-isa sa gabi sa daang iyon. Laging may kasama o nagmumotor na kasi malayo. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang yabag ng aso sa labas, natatakot pa rin ako na baka siya ulit ang sumusunod. Ang Dueñas ay tahimik na probinsya, pero sa dilim ng gabi, maraming kwento ng aswang na hindi mo dapat subukan. Kung may nakikita ka ng asong sumusunod sa iyo nang walang dahilan, tumakbo ka na agad bago pa magbago ang anyo nito. Ito ang tunay kong karanasan noong 2019 sa Dueñas, Iloilo. Isang gabi na halos hindi ko na makalimutan kahit kailanman.